Growth occurs as we yield more of our lives to Christ as He fills every part, our will, our mind, emotions, and body. We must grow from predominantly worldly in our lifestyle to being spiritual. Kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin, tayo ay magsilaki, magsilago. Mula sa ating pagiging makamundo ay maging spiritual tayo. Papaano natin ito gagawin? And here are the 4 keys for spiritual growth. Ang una, that our minds must be full of Christ. Ikalawa, our will must be full of Christ. Ang Tagalog po ng will dito ay ang ating kalooban. No, pag sinabi po yung will, ang sabi dyan, it is our volition. No, volition that refers to the conscious choice as to action or thought. Ito ang ating kusa, aware tayo, umulat ang ating mga isip at ang ating mga mata na gumagawa tayo ng isang aksyon na ating pinili. Yang makikita po natin isang halimbawa dyan ay nung ang Panginoon Kristo ay tunay na napako, bago siya mapako dun sa cross, pumunta siya sa Hardin ng Eden at habang siya inananalangin, ang sabi niya, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Na ang isipan ng Panginoon Kristo ay tunay na pinailalim niya sa kaisipan ng Ama na nasa langit. And really, ito ang ibig sabihin ng our will must be full of Christ. Dapat ang ating isipan ay tunay na isurrender natin sa ating Diyos na siyang may likha at ating Ama na nasa langit. Because God is all-knowing and all-loving. At dahil ang Diyos, alam niya lahat ng bagay at tunay na nagmamahal sa atin, ang kanyang kalooban ay tunay na mabuti at ito ay nakalulugod at tunay na perfecto para sa iba, para sa bawat isa sa atin. Amen? We have to use our will to conquer fears and weaknesses. Yung mga takot natin at yung lahat ng ating mga kainaan, kinakailangan natin itong mapagtagumpayan sa pamamagitan ng ating will. When the will is ready, the feet are light. Amen? Kapag ito ay ating sinadya, ito ay ating niloob, tunay na magiging magaan ang ating mga paa upang magawa natin ang mga bagay na katulad niya. Third key, ang sabi dito, our emotions must be full of Christ. Ang sabi po, ang emotions, pwede ito tumutukoy din, sinanay mo sa feelings ng tao sa damdamin. Ang sabi diyan, feelings are dependent on circumstances which can change unexpectedly. Ang ating mga damdamin, ang ating mga emosyon, madalas ito ay nakadepende kung ano ang nangyayari sa ating mga paligid. Marami ang natatakot, marami ang hindi mapakali, nadidepress, marami ang mga nalulungkot dahil nga ito ay nakadepende kung ano ang ating mga nangyayari sa ating mga buhay. So we have to really put in our emotions what is God emotions. Ano ba yung damdamin ng Diyos? Ano ang kanyang mga nararamdaman? Dapat yun din ang ating mga nararamdaman. Ang sabi dito ng Colossians 3:12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly beloved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito lamang po ay 5 sa emosyon o mga damdamin ng Panginoon, ng Diyos na dapat ay nasa sa atin din. Magkaroon tayo ng compassion o pagiging maawain, maging mabait tayo sa sa lahat ng tao, maging humble tayo na katulad ng Panginoon Kristo, mapagkumbaba, maging maaamo tayo at maging mapagpasensya. 5 sa mga halimbawa ng katangian ng ating tagapagligtas sa Jesus na sa kanyang emosyon na dapat ay nararamdaman din natin. God emotions must be experienced by yielding in the Holy Spirit. Amen? Tunay na ang ating mga emosyon ay mararanasan natin na katulad ng emosyon ng sa ating Panginoon Kristo kung tayo ay tuluyang magsasubmit at tunay na aasa sa banal na Espiritu na nasa ating mga puso. Our minds and will as well as our emotions can be controlled by us through the Holy Spirit. Kaya nga
ang sabi ng banal na kasulatan na kung tayo ay nagagalit bilang isang halimbawa ng emotion, huwag natin itong pabayaan na umabot pa ng matagal o kinabukasan pa. Because our emotions can be controlled. Ang lilihan, ika-4, our bodies must be full of Christ. Amen? Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 12, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen? Kung nais natin na tunay na masamba, maluwalhati ang Diyos at patupad natin ang kanyang sinabi na isa sa pangunahing kautusan, ikinunclude ng Panginoon Jesucristo, love your God with all of your heart, with all of your minds, with all of your soul, with all of your spirit, ay kinakailangan na tunay na gawin natin ang bagay na ito. Ano daw sabi dyan? Na ating ihandog ang ating katawan. Bakit ito? Kasi ang sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ang ating katawan, ito ang templo ng Panginoon. Dito nakatira ang banal na spirito nung tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas na manampalataya tayo sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Nilagyan niya tayo ng selyo ng isang tanda na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Ang banal na spirito ay tumahan sa ating mga katawan. At tayo na nga po ay niredeem, no? Tayo tinubos ng dugo ng Panginoon Jesucristo, kaya hindi na natin pag-aari ang ating mga sarili. Ito na ay pag-aari mismo ng Diyos. Kaya ang sabi diyan, dapat natin siya maluwalhati, dapat natin siyang masamba sa pamamagitan ng ating katawan. Paano? Ang sabi dito, we have to be a living sacrifice. Habang buhay tayo, habang mayroon tayong lakas, habang nakakakita tayo ng maliwanag, habang nakakakilos tayo ng maluwag, mayroon tayong kalusugan, ipanglingkod natin sa Diyos, ihandog natin ang ating mga sarili bilang isang hating buhay. Amen? Habang buhay, life. Kasi marami mga tao, kung kailan doon na mamamatay, nasa mahuling sandali na ng kanilang mga buhay, tatawagin po yung ministro o kaya yung pare o yung pasok, ipapanalangin siya sa Panginoon. Huwag na po natin hintayin yung mga panahon na katulad noon, kundi habang tayo ay malakas, na huwag natin sayangin ang ating mga buhay. Let us offer our lives as living sacrifices. Ikalawa, banal. Magpatuloy po tayo sa ating mga buhay na makamukha natin ang Panginoon Jesucristo. Dapat tayo ay malayo sa anumang mga bisyo, malayo sa anumang mga kasalanan, malayo sa anumang mga ginagawa natin na hindi umaayon sa ating Panginoon. No, kaya nga, dapat ang ating mga buhay ay tunay na nakalulugod sa Diyos. Na kapag ang Diyos na nasa kanyang trono, sa kanyang kanan ng Panginoon Jesucristo, kapag tinitignan niya tayo dito sa lupa, napapangiti ang Diyos kapag tayo ay tinitignan. Paano natin ito gagawin? Mahirap po ba itong gawin? Napakadali lamang po. Hayaan natin yung banal na spirito na nasa sa ating mga loob ang siyang manguna at mag-control ng ating mga buhay. Ang gagawin po natin, let us submit ourselves, let us be obedient in God. Na tayo ay dapat na magkaloob ng ating mga buhay sa ating Panginoon. Amen.